Hi everyone! Good morning! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang fresh ng beauty natin kahit puyat, di ba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So yun, so nakakaloka dahil ang saya lang ng buhay. Dahil finally, this is it na. Tapos na ang Miss Universe Philippines for 2025. At nagwagi nga bilang bagong reyna ng Miss Universe ay si Atisa Manalo Panalo. So yun, so pero syempre bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang batiin yung mga kaibigan natin na nasa parting Amerika na nagdiriwang sa kasayahan ni Atisa Manalo. Hello, hello sa mga Pinoy na nasa Amerika na laging nakatutok dito syempre sa channel natin. And then of course, gusto ko rin mag-hello syempre sa mga kaibigan natin na nasa parting Europe. Hello po sa inyo lahat. At syempre lalong-lalo na sa mga taga Middle East na talagang sobrang dami na tumututok dito. At hindi lang yan, syempre yung mga kaibigan naman natin na nasa Pilipinas, Asia, at kung saan-saan pa. At saka syempre, yung mga nasa Australia. Hello! So yun, so syempre, hello Philippines and hello Universe! Dahil kagabi nga naganap nga ang Miss Universe Philippines kung saan naman ay talaga naman ang saya lang dahil nanalo nga si Atisa Manalo. And then, ang mga basher, syempre, hindi sila tumigil sa pambabash nila. Bitter lang ng dating. Charot. So yon, so sa mga nagsabi na hindi kaya manalo ni Atisa Manalo, nako, palpak naman si Atisa Manalo, nadapa pa. And then ayun, kahit naman yung mga iba talaga ang sinasabi nila kay Atisa. Well, ito lang yung sagot ko dyan. Destiny is destiny. Sabi ng ganun ni Gloria Diaz, kapag nag-align sa'yo ang luck at ang destiny, panalo ka kahit anong mangyari. So yes, hindi maganda siguro sa paningin nila or perfect ang nakita nila kay Atisa Manalo at syempre nahanapan nila ng butas, but for me, it's okay. Kanya-kanyang opinion naman yan. At kung ano yung opinion mo, valid naman yan. Kung parang feeling mo, ang lampa ni Atisa Manalo, talaga naman sinabi naman niya na clumsy siya. Di ba? Noon sinabi niya na natatakot siya sa floor dahil ayun nga baka madulas siya. Actually naisip ko na rin yan sabi ko nako baka madulas si Atisa kasi alam naman natin, kaya nga ayoko sa kanya yung mga may tela-tela na mahaba. Pero doon naman sa sa laban niya noong nakaraan taon, talagang in-overcome niya yon at nag-focus siya sa kanyang performance. Ngayon true Atisa Manalo ang ipinakita niya. Yung isang Atisa Manalo talaga, ayun, clumsy, charot. So, yun. At ayun yung binabato sa kanya ng mga basher niya. Oho, yung lampa, ganon. Hindi man nanalo yan sa Miss Universe, just ko thank you girl yan. Nakakalungkot, no? Dahil dito sa atin, sa mundo natin, parang walang kasiyahan. Hindi tayo marunong tumanggap na tinatawag na pagkatalo. Hindi tayo uma-accept ng reason. At hindi tayo uma-accept ng kumbaga parang kabiguan. Kumbaga parang ang nakikita ko, lagi tayong ganito na pag may kandidata na ayaw nila, ang bato kagad nila, hindi mananalo yan. So siguro mga taga-China tong mga to. Charot. So yun. Kasi para sa akin, hindi ko nakikita yung point na bakit ganun yung sinasabi nila. And yung kandidata nga nila na sobrang galing, pero hindi nanalo. Diba? Pero hindi ibig sabihin nun, kaya hindi siya nanalo kasi hindi siya magaling. Hindi siya nanalo dahil hindi para sa kanya yung momentong to. So, hindi magaling na sa mata nila ang ipinakita ni Atisa pero nanalo.
So doon pa lang, sana naiisip nila, ay baka kasi para kay Atisa to. Bakit hindi na lang maging happy ang lahat para kay Atisa? Di ba? Like example, si Winwin Marquez. Magaling si Winwin Marquez at nakita naman natin kung paano naman to umarangkada ng bonggang-bongga. But hindi niya nakuha yung corona, pero ando doon siya na happy siya sa nanalo. 'Di ba? Happy siya para kay Atisa at lumabas sa bibig niya na she's a very happy for Atisa manalo. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, hindi porket hindi siya nanalo doon ay hindi na siya magaling. Magaling ang Winwin at she's my queen. Queen ko siya ng Reyna Hispano-Americana at hindi mawawala 'yon sa listahan ng Reyna Hispano-Americana. At she's first runner-up dito sa Miss Universe Philippines at hindi biro yon. Ito naman ang pagsali ni Winwin, sabi naman niya baka sakali lang naman eh. Hindi naman siya yung parang sasabihin mo na talagang ito yung gusto ko. She's dream niya, pero nandoon na kung mananalo, good, kung hindi, okay lang din, di ba? Akala ko nga magpapasabog talaga siya ng bonggang-bongga kahapon eh. Kasi alam naman natin si Winwin, talagang iba din niya umeksena. Pero kung ano yung ibinigay niya, 100% yun sa abot ng kanyang makakaya. Pero ando doon eh, hindi niya destiny. Either Liana Aduana na pasabog talaga, ang galing. Pero tanggap ni Liana, nakita mo kung paano siya nag-i-enjoy kay Atisa, and yung support, ramdam mo yung support niya kay Atisa. Pero bakit may mga tao na parang hindi kayo happy, di ba? So yun, so sana happy lang. Instead na sabihin ninyo ay congratulations, sana manalo ka sa Miss Universe, mga ganon. Hindi yung parang hindi pa nakakarating sa Miss Universe eh, ang bibig mo hindi mananalo sa Miss Universe yan dahil hindi nanalo yung manok mo, ganun yung sasabihin mo. Eh yung manok mo, ipanalo niya muna yung Miss Universe Philippines. Baka kasi hindi niya lang talaga time, kaya hindi nanalo yun. Parang si Atisa, nung nakaraang taon, tinanggap niya yung pagkatalo niya, tinanggap niya yung kabiguan, pero in-embrace naman niya yun ng bonggang-bongga eh. At dumating siya dito para itry uli yung isang pagkakataon at nagtagumpay siya, and everybody for her. Hindi daw deserve, ayun ang sinasabi nung iba. Hindi deserve dahil may mga nakita tayo mga demerit, ganon, tapos yung iba naman ay nag-work ng bonggang-bongga. Siya yung pinili ng hurado. Siya, yung desisyon ng hurado nag-majority sa kanya. Siya ang Miss Universe Philippines. Bakit mo sasabihin na hindi deserve kung hindi ayun ay bigay ng hurado sa kanya? So ipinakita niya yung best niya. Maaaring yung best niya hindi perfect na kasing best ng gusto mo, pero ayun yung desisyon nila eh, di ba? So ibigay sa kanya yung Miss Universe Philippines. Kumbaga pagkatiwala sa kanya ang magiging laban natin sa Miss Universe. Siguro hintayin na lang natin ang paghahanda ni Atisa sa Miss Universe. Ayun, kung paano niya to ilalaban ng Pilipinas. For sure, gagawin niya yung makakaya niya kasi gusto niya to. Di ba? Ito yung pangarap niya. And ngayon, nandirito na siya. So, ayun, talaga, ibigay niya talaga yung best. At kailangan niya mag-training ng bonggang-bongga, palakasin yung mga tuhod niya ng todo-todo at i-practice yung sarili niya na maiwasan madapa. Eh yun doon nga sa mga Miss Universe, may mga nadapa sila Miss USA pa eh, natatalisod ng ganun, di ba? But still okay lang yun. So laban lang. And then I hope na sana magawa ni Atisa manalo ang dapat niyang gawin sa laban niya sa Miss Universe. And then for now, ang masasabi natin sa kanya ay congratulations. And then doon naman sa mga nasa top 6 na talagang masasabi natin ang gagaling din, congratulations din sa kanilang lahat. Tunay silang talaga, alam mo yon, magaling, sobra. And this time, finally, nanalo na ang taga-Binibining Pilipinas. Kasi halos lahat na nabigyan ng corona ngayon ay taga-Binibining Pilipinas. Like example, si Taguig, di ba?
nabigay sa kanya supranational. Ay, hindi pala taga Binibini si Taguig. Pero si Chelsea Fernandez, o di ba? So nabigay sa kanya yung corona ng ng Miss Cosmo. So kita-kita tayo sa Cosmo. And then nandiyan din si Atisa na Binibining Pilipinas Queen. And then ayan na, di ba? So yon, so be happy at saka i-enjoy natin yung bago nating Miss Universe Philippines. Kung ayaw mo naman, okay lang din naman. Kung ayaw mo sumuporta, wala naman pumipilit sa'yo, dahil. So, yon. So, kahit anong ngal-ngal natin dyan, wala tayong magagawa kasi siya ang panalo. Kahit ano pang sabihin mo dyan, maganda siya. Siya yung nanalo. So, yon. So, ganun na lang. So, tanggapin natin ang maluwang sa puso natin. And then, at the end of the story, we are Filipino, di ba? So, yon. So, ilalaban niya ang Pilipinas. And then, kung ikaw ay Pilipino at nagrereklamo ka sa kanya, pumunta ka ng China. Charot. Doon ka. Charot. So, yon. So, nakakaloka kasi ang daming mga komento na hindi magaganda, na parang hindi na lang maging happy, di ba? So, yon. So, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.